4 na taon na tayo magkarelasyon. Sa tingin ko, panahon na para magpakasal tayo. Will you marry me? Tanong ni Albert sa kanyang nobya. Ang ganda ng singsing na ito. Siguro mahal ito, no? Magkano ba to? Magiliw na tanong ni Hana. 150. 150,000? Hindi. Wala akong ganoong kalaking halaga. 150 pesos lang ang bili ko rito. Biglang kumunot ang noo ni Hana. Ibig sabihin, peke ang singsing na ito? Ang cheap mo naman? Ganito lang ba kalit ang halaga ko sa'yo? Pasensya na. Ito lang talaga nakayanan ko eh. Pero pangako, kapag nagkapera ako, ay papalitan ko ito ng white gold. Kailan pa mangyayari yun? Maliit lang ang kinikita mo sa pagtitinda. Madalas nga, ako pa ang nalilibre sa'yo. Sabi ni Hana habang naka-cross arms. Pasensya na talaga. Pero ngayon lang naman ito. Pangako, magsisikap ako para umunlad ang buhay ko. Sambit ni Albert habang nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi ako naniniwala. Paano mo ko mabibigyan ng maayos sa buhay kung mumurahing singsing lang ang kaya mong ibigay? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo pa rin ba gets? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tama nga ang mga kaibigan ko. Hindi ka karapat-dapat na maging boyfriend ko dahil wala akong mapapala sa'yo. Diyan ka na nga. Sandali lang, Hana. Please, wag mo ko iwan. Ayusin natin ang relasyon natin. Saad ni Albert habang yakap ang mga binti ng dalaga. Bitiwan mo ko! Kahit ano pa sabihin mo, hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Isang malaking pagkakamali na nakipagrelasyon ako sa'yo. Mahirap ka na nga. Baduy ka pang pumorma. Bulyaw ni Hana habang ipinagtutulakan si Albert. Hana, hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Please, bumalik ka dito. Paulit-ulit na sigaw ni Albert pero hindi siya nilingon ni Hana hanggang sa sumakay ito sa taxi. Naiwang luwaan si Albert. Hindi niya matanggap na nakipag-break sa kanya si Hana dahil mahirap lang siya. Pero hindi niya susukuan ng pagmamahal niya para sa kanyang nobya. Isang araw, pinuntahan niya si Hana sa resort na pinagtatabahuhan nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na kahalikan nito ang boss nitong si Dino. Hana, anong ibig sabihin nito? Bakit nakikipaghalikan ka sa lalaking yan? Agad na naglayo ang mga labi nila Hana at Dino nang mapansin ng mga ito ang kanyang presensya. Albert, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako dito para kausapin ka tungkol sa relasyon natin. Pero hindi ko akalain na ganito ang madadatnan ko. Matagal mo na pala akong niloloko. Pag hinanakit ni Albert, wala na akong dapat ipaliwanag sa'yo. Dahil nakipag-break na ako sa'yo at ikakasal na ako kay Dino. Nakita mo itong diamond ring na ito? Siya ang nagbigay sa akin nito. Bulyaw ni Hana, tsaka itinuro ang singsing sa daliri nito. Porket mayaman siya, ay ipinagpalit mo ko sa kanya? At itatapon mo ang 4 na taong pinagsamahan natin? Wala akong panahon sa drama mo. Umalis ka na nga. Narinig mo sinabi niya? Umalis ka na raw. Sabat ni Dino. Hindi. Dito lang ako hanggat hindi ko nakakausap ng masinsinan si Hana. Giit ni Albert. Aba, makulit ka ha? Pwes, ipapakaladkad kita sa mga gwardya ko. Saad ni Dino at sinanyasan nito ang mga tauhan nito. Bitawan niyo ako! Nasasaktan ako! Sinubukan ni Albert na magpumiglas mula sa 2 lalaki na humahawak sa magkabilang braso niya pero hindi sapat ang lakas niya. Patuloy siyang kinaladkad ng mga ito at parang basura siyang itinapon sa labas ng resort. Pare-pareho lang kayong mga babae. Pera lang ang habol niyo sa mga lalaki. Di bali, magsisikap ako hanggang sa yumaman ako.
at wala nang pwedeng manglait sa akin. Wika ni Albert habang nakakuyom ang kanyang kamao. Batid niyang mahirap umunlad sa Pilipinas, lalo na at high school lang ang tinapos niya. Dahil doon, naglakas loob siyang pumunta sa Japan at nagtrabaho siya bilang factory worker. Malungkot ang buhay sa ibang bansa, pero nagkaroon siya ng mga kaibigang Filipino. At parang pamilya na ang turing niya sa mga ito. Ang mga ito rin ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakamove on mula sa pagtataksil ni Hana. Isang gabi, habang naglalakad sa gitna ng mga yebe, ay narinig niya ang boses ng katrabahong si Vina. Isa rin itong Pinoy. Huy, Albert! Kanina pa kita tinatawag, pero mukhang malalim ang iniisip mo. Pasensya na, pagod lang ako. Ikaw naman kasi. Sunod-sunod ang overtime mo. Sige ka, baka magkasakit ka niyan. Huwag mo ko alalahanin. Gusto ko talaga magtrabaho dahil may pinag-iipunan ako. Ano naman yun? Gusto ko, pag uwi ko sa Pilipinas, ay mayaman na ako at ipapamukha ko sa mga nang-api sa akin na mayroon akong narating. Pero matagal pa yun. Sa ngayon, kainin mo muna tong niluto ko para sa'yo. Sambit ni Vina habang inaabot ang puting Tupperware. Salamat. Palagi mo na lang ako pinagluluto. Marami na akong utang sa'yo. Wala yun. Kailangan mong kumain ng lutong bahay. Kapag puro instant noodles ang kinakain mo, ay magkakasakit ka sa bato. Salamat. Hindi ko alam kung bakit sobrang bait mo sa akin. Pero maswerte ako na naging kaibigan kita. Maswerte rin naman ako sa'yo. Ikaw lang ang kaibigan kong Pinoy. At ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Kapag kausap kita, para na sa Pilipinas na rin ako. Sus, binola mo pa ako. O siya, mauna na ako ah. Ingat ka pa uwi. Ayos lang. Malapit lang naman yung apartment ko. Ngumiti si Albert bilang tugon at nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang tumatagal ay mas lalong napapalapit sa isa't isa sila Albert at Vina. Napapansin yun ng mga katrabaho nilang Pinoy kaya palagi silang tinutukso ng mga ito. Uy, sabay ulit kayong kumain at nag-share kayo sa isang ulam. Mukhang iba na yan na. Panguuyam ng katrabaho nilang si Ron. Oo nga, super sweet nyo. Siguro magjowa na kayo. Hindi nyo lang sinasabi sa amin. Dagdag pa ng katrabaho nilang si Trina. Gumuhit ang matamis ang ngiti sa mga labi ni Albert. Hindi niya maitatanggi na maganda at mabait si Vina. Pero wala siyang lakas ng loob na ligawan ito. Natatakot kasi siya na baka mabigo ulit siya sa pag-ibig. Itinoon na lang ni Albert ang atensyon niya sa pagtatrabaho hanggang sa lumipas ang 10 taon. Isang gabi, naisip niya mag-login sa kanyang online bank account. Parang masaya ka ah, hirit ni Vina. Oo, sapat na kasi ang ipon ko para makabalik ako sa Pilipinas. Bala ko magsimula ng maliit na negosyo roon. Masaya ako para sa'yo. Sana matupad mo ang pangarap mo. Eh ikaw, kailan mo balak umuwi? Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Wala na akong uuwian dahil uli lang lubos na ako. Wala akong kapatid. Hindi rin ako malapit sa mga kamag-anak ko. Nandito na sa Japan ang buhay ko. Pero palagi mo sinasabi na namimiss mo ang Pilipinas. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Samahan mo kung itayo ang restaurant na pinapangarap ko. Ilang minutong natulala si Vina bago ito nagsalita. Sige, hindi mo na itatanong. Nakapagtapos ako ng culinary sa Pilipinas. Kaya matutulungan kita. Yun naman pala eh. Mukhang tinadhana talaga tayo. Nakangiting sambit ni Albert. Tinadhana? Pagtataka ni Vina. Tinadhana tayo maging magkaibigan. Pagdadahilan ni Albert. I agree. Unang pagkikita pa lang natin, alam ko na agad na magkakasundo tayo. Tumango si Albert
at dali-dali siyang yumuko upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Pagkalipas ng 1 buwan ay bumiyahe na sila pabalik sa Pilipinas. Sinimulan na rin nila ang soft opening ng kanilang restaurant. Hindi ako makapaniwala. Ang daming mga customers. Oo nga, mabuti na lang. Ikaw ang nag-isip ng menu sa restaurant. Gustong gusto nila ang mga pagkain na siniserve natin. Mahusay ka talaga, Vina. Hilang naman ang naitulong ko. Ikaw pa rin ang gumastos sa kapital para maipatayo tong negosyo. Malaki ang ambag mo rito dahil palagi mong pinapalakas ang loob ko. Kung wala ka, baka hindi natuloy ang plano ko. Basta, wag mo kong iiwan ha? Oo naman, nandito lang ako para sa'yo. Nagtulungan sila Albert at Vina sa pamamalakad ng restaurant. Naging masinop sila sa kanilang kinikita. Palagi rin silang nag-iipon ng pera sa bangko. Hanggang sa nagulat sila dahil may sapat na silang puhunan para makapagpatayo ng karagdagang branches. Parang nananaginip ako. Totoo ba to? Mayroon na tayo 5 branches ng restaurant at kumikita na tayo ng milyon-milyon. Vina, kulitin mo nga ako. Wika ni Albert habang binabasa ang sales report. Sige, halika rito. Pabilong saad ni Vina. Pinigbigyan nito ang hiling ng binata. Aray, sobrang sakit naman nun. At least, sure ka na hindi ka nananaginip. Totoo ang lahat ng nakikita mo. Oo nga. At masaya ako na ikaw ang katuwang ko sa pag-abot ng mga pangarap ko. In fairness, ang ganda ng tandem natin. Appear tayo riyan. Ngumiti naman si Albert at inirapan niya si Vina. Isang gabi, habang lula ng kotse, ay nag-uusap sila Albert at Vina. Albert, di ba alam mo yung Pearl Resort? Kung hindi ako nagkakamali, naikwento mo yun sa akin. Oo, pagmamayari iyon ni Dino. Siya ang lalaki ipinalit sa akin ni Hana. May ahenteng tumatawag sa akin. Sabi niya, na-bankrupt na ang Pearl Resort at ibinebenta na iyon ng may-ari. Tinatanong niya kung interesado akong bilhin. Ang akala kasi nila, ako ang may-ari ng restaurant. Hindi nila alam na ikaw iyon. Nakakaawa naman ang mga empleyado kung tuluyang magsasara ang resort. Kaya sige, bibilhin ko yon. Pero wag mo muna ipapaalam sa kanila na ako ang buyer. Sige. Isang araw, nagpunta sa Pearl Resort si Albert. Namimiss na niya mag-commute kaya sumakay siya ng jeep. Nagsuot lang din siya ng t-shirt, takong pants at tsinelas. Habang nasa biyahe, ay nasukahan siya ng matandang pasahero. Pero wala na siyang oras para magpalit ng damit, kaya tumuloy na siya sa resort. Pagkarating, ay nadatnan niya roon sila Hana at Albert. Albert, bakit nandito ka? Naghahanap ka ba ng trabaho? Sorry ka na lang, dahil sarado ng resort. Sabi ni Hana habang nakataas ang isang kilay. Sa iba ka nalang mag-apply, pero siguradong walang tatanggap sa'yo. Tignan mo nga yung itsura mo. Madumi ka at mabaho ka. Sabi ni Dino. Tumawa ito na may halong pang-iinsulto. Oo nga. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Nakakadiri ka pa rin. Umalis ka na nga. Hindi pwede. Dito lang ako. Mariing sabi ni Albert. Aba, nagmamatigas ka. Baka gusto mong ipakaladkad ulit kita sa mga guards. Pagbabanta ni Dino. Agad na lumapit ang mga gwardya at kinuwelyuhan ng mga ito si Albert. Bitawan niyo ko. Pag-isipan niyo na maigi ang gagawin niyo dahil baka magsisi kayo sa huli. Giit ni Albert. Bakit kami matatakot sa'yo? Mukha kang pulube. Saag ng gwardya, tsaka humagikik at masinigpitan nito ang pagkakahawa kay Albert. Maya-maya, dumating si Vina. Bitawan niyo siya!
Ganyan niyo ba tratuhin ang buyer ng resort? Natulala sila Hana at Tino dahil sa kanilang narinig. Agad din nilang sinanyasan ang gwardya na bitiwan si Albert. Albert, totoo ba'y sinasabi niya? Ikaw ang bibili nitong resort? Oo, tama ang narinig nyo. Tugon ni Albert. Pero, paano nangyari yun? Nagtrabaho ako sa ibang bansa. Na makapag-ipon ako, ay umuwi ako rito at nagtayo ng negosyo. Mapalad ako dahil lumago ang business ko. Hanggang sa umunlad ang buhay ko. Pagkukwento ni Albert. Pambihira! Hindi ko akalain na magiging milyonaryo ka! Nauutal na sabi ni Dino. Hindi nga rin ako makapaniwala. Actually, naaawa ako sa mga empleyado nyo. Kaya pumayag akong bilhin ang resort. Pero pagkatapos ng inasal nyo, hindi na ako sigurado kung gagawin ko yon. Pareho namutla sila Dino at Hana dahil napahiya ang mga ito. Pakiusap, huwag kang umatras sa kasunduan natin. Kailangan talaga namin ng pera dahil marami kaming utang sa bangko. Patawarin mo na kami. Kung gusto mo, luluhod kami sa harapan mo para patunayan na nagsisisi na kami. Tumingin sa kawalan si Albert upang mag-isip siya ng maigi. Sige na nga. Gagawin ko ito para sa mga empleyado nyo. Isasalba ko ang resort para magkaroon na sila ng trabaho. Salamat. Tatanawin namin itong malaking utang na loob. Saad ni Dino. Albert, alam kong huli na, pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. Sorry, dahil sinaktan kita noon. Mali rin na ininsulto ko ang pagkatao mo. Kalimutan na natin yon. Total, matagal na ako nakamove on. Saglit pa sila nag-uusap-usap hanggang sa pinirmahan nila ang mga kaukulang dokumento. Ibinigay na rin ni Albert ang bayad para sa pagbili niya ng resort. Kinabukasan ng gabi, habang nasa resort, ay nilapitan siya ni Vina. Ang galing mo kahapon. Natameme si Hana habang nagsasalita ka. Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan ng ex-girlfriend ko. Sorry. Akala ko kasi namimiss mo siya. Hindi no. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Dahil may iba na akong gusto. Sino naman? Humugot ng malalim na hininga si Albert, saka nagsalita. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na ikaw? Hindi magandang joke yan. Baka umasa ako. Natatawang saad ni Vina. Nagsasabi ako ng totoo. Mahal talaga kita. Pinatunayan mo sa akin na hindi lahat ng babae ay mukhang pera. Maganda ka at sobrang bait mo. Kaya nahulog ang loob ko sa iyo. Kung okay lang, pwede ba kitang ligawan? Hindi mo na kailangang gawin yon. Dahil mahal din kita. Sa tingin mo ba, sasama ako sa iyo kung wala akong nararamdaman para sa iyo? Ibig sabihin, pumapayag ka na maging girlfriend ko? Oo naman. At mahal na mahal kita, Albert. Mahal din kita, Vina. Pangako, kahit girlfriend na kita, ay liligawan pa rin kita. Sabi ni Albert hanggang sa hinagkan niya ang mga labi ni Vina. Pinaunlakan naman nito ang kanyang kapusukan. Naging masaya ang relasyon nila Albert at Vina. Kagaya ng dati ay nagtulungan sila sa pagpapalago ng mga negosyo nila. Madalas din silang tumulong sa mga nangangailangan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!